Mga lods, magandang araw sa inyo. Magmula kahapon pala, ang dami nang nagme-message sa akin about sa opinion ko or comment ko doon sa pag-draft kay Bronny James ng Lakers. So, maraming mga hindi magagandang comment doon na sinasabi. Siyempre, kaya nga siguro nag-message yun kasi baka naghahanap sila ng simpatsya na dapat hindi daw nangyari yun. Pero alam nyo, lods, ako bilang tatay, pag ako napunta sa sitwasyon ni LeBron James, gagawin ko din yun. Kahit na i-deny nila LeBron yan, ng Lakers yan na inimpluwensyahan nila yan para madraft si Bronny James, hindi ako maniniwala doon. Mas maniniwala ako sa gantong senaryo na kahit sinong tatay, 99% ng tatay, gagawin yung ginawa ni LeBron James. Ba't hindi mo gagawin yun? Di ba? Ngayon sasabihin mo, Lods, Lods, hindi niya deserve ganito, ganyan, ganito. Alam niyo, Lords, ang pagiging deserving sa isang pwesto, hindi lang puro talent yan. Yan ang napagkakamalian natin eh. Akala mo puro talent lang ang dahilan doon sa isang sitwasyon, sa isang pwesto na kinukuha mo. Hindi. Kasama dyan yung attitude, connections, yung talent, tsaka yung consistency, yung perseverance, yung talagang gusto mo talaga siyang makuha. Minsan kahit nga hindi mo deserve, kahit nga hindi ka talently deserve sa bagay na yun, dahil sa sobrang kulit mo, pwede mo makuha yun eh. And masakit man tanggapin, even looks kasama yan sa pagiging deserving mo sa isang bagay. Paano, Lods? Pinanganak ako ng hindi naman ganun kagwapuan, hindi naman ganun yung looks ko. Bawi mo sa talent, bawi mo sa charisma, bawi mo sa attitude, di ba? Ganun yan eh, Lods, ganun. So ngayon, nagkataon, at that time, si Bronny James, yung connection niya, napakalakas. Yung charisma niya, napakalakas. Bakit? Anak siya ni LeBron James. Tapos, it's a good business para sa NBA and Lakers. Hindi ba nila gagawin yun kahit yung may-ari? Gagawin ko yun. Diba? First time in NBA history, diba? Na magtatay. Diba? Magtatay nasa isang team. Napakahirap gawin nun. So, bakit ko din sinasabi yan? So, kung ikaw, mahirap ka, pagbutihin mo. Diba? Pagbutihin mo. Ngayon, pag dumating yung point na nandun ka na sa may tugatog ng tagumpay at gusto mo pang yung tagumpay mo mapunta sa mga ibang mga mahal mo sa buhay, di pagpatuloy mo, kagaya ng ginawa ni LeBron James, inalagaan niya yung sarili niya, inalagaan niya yung katawan niya, hanggang sa dumating siya sa pinag-uusapan na greatest of all time about sa kanya, di ba? Pagkatapos, dumating sa point na kahit ganyan yung edad niya, ang galing pa rin niya. So, inabutan siya ng anak niya sa paglalaro. Ano nangyari? Di naipasa niya yung hard work niya, yung opportunity dahil sa ginawa niya sa buhay niya, sa pagsusumikap niya. Di gawin mo din yun. Malay mo, dumating yung point na pag ikaw naman yun nandun sa tugatog ng tagumpay, kahit sa mga bagay yan, matulungan mo yung mga gusto mong matulungan. O ngayon, kunwari sa isang kumpanya, kunwari, dalawa pumapasok. Yung isang sahod, 50,000. Yung isang sahod, 30,000. Bakit? Malalaman mo yung isa pala kamag-anak. Natural. So, Lods, huwag mo sabihin na unfair. Pag mas magaling ka sa isang tao, akala mo ikaw na yung deserving. Hindi, Lods. Hindi mo dapat ganun tingnan yung buhay. Talagang, hindi lang talaga puro talent. Not unless, kung yung talent mo, sumubra ng todo, wala na silang excuse para hindi ka nila kunin. Ganun yan. Tandaan mo, kung missing ka dun sa may connections, missing ka sa looks, missing ka sa ibang bagay, kailangan yung ibang bagay na sinabi ko sa'yo, kailangan pagbutihin mo ng todo yun. Actually, Lods, alam nyo ba, ang pinagtataka ko dyan, sa drafting na yan, bakit hindi kinuha ng ibang team si Bronny James? Ako kukunin ko yun. Actually, sa PBA nangyayari yan. May kukunin silang player na alam nila na kukunin ng ibang team. Ayoko nang ganong banggitin yung ibang mga pangyayari na yan. Baka meron tayong tamaan. Pero kung baga, kukunin ko yun. Anong gagawin ng Lakers? Anong gagawin nila LeBron James? Tingin mo, hindi nila pipilitin kunin yun? Once in a lifetime opportunity yung tinatanggal mo sa kanila. So, pipilitin nilang kunin yun. Once in a lifetime opportunity na magkaroon ka ng show sa Lakers na, magtatay na sa isang team. Once in a lifetime experience na ikaw bilang magulang na NBA player, makakasama mo sa team yung anak mo, na pares kayong player. Tingin mo, hindi nila pipilitin makuha yun. Siyempre may kapalit yun. Trade tayo ng player na ganito. Mas lamang kami sa trade. Mas lamang kami in talent, pero in business makukuha nyo. Or pwedeng, hindi natin alam, baka merong usapan na iba pa, diba? So ilang mga Lods, maging aral yan, nangyari na yan kay Bronny James na hindi lang puro talent, Lods. Pero pag dumating ka na sa sitwasyon na yun, you have to work for your talent na. Kasi yun naman yung magpaparetain sa'yo. Maaaring nakuha mo because of your looks, because of your charisma, because of your attitude and connection. Pero kung yung talent mo hindi makakaabot dun sa pangangailangan nila, darating ang time magsasawa sila sa'yo at tatanggalin ka nila. So, pag dumating sa point na ikaw ang nakuha because of your connections, pilitin mong galingan para mawalan sila ng excuse para tanggalin ka nila. So, yun lang mga Lods. Yan yung comment ko kay Bronny James tsaka kay LeBron James. And sana,
ma-enjoy natin kung ano man yung mangyari doon, Lord. Thank you!